Narinig mo na ba ang tunog ng huling trumpeta? Iyon ang hudyat ng katapusan ng lahat. Pero bago pa man dumating ang sandaling iyon, narito tayo ngayon, bahagi ng isang kwentong nagsimula pa noong unang hininga ni Adan. Sa loob ng libu-libong taon, ang sangkatauhan ay gumagalaw sa isang dakilang plano, isang nakalathalang kasaysayan na nakasulat bago pa man ito nangyari. Mula sa alabok ng lupa hanggang sa kaharian ng langit, ang ating kwento ay isang mahalagang bahagi ng mas malaking kabanata. Isipin mo, bawat digmaan, bawat imperyo, bawat revolusyon at pagbabago sa lipunan, hindi ito aksidente. Ang bawat kabanata ng kasaysayan ng tao ay may kaugnayan sa isang walang hanggang kwento na inihanda para sa atin. Si Adan, ang unang tao, hanggang sa atin ngayon na naghihintay sa huling trumpeta. Tayo ay mga tauhan sa isang dakilang paglalakbay na may simula at katapusan. Ngayon, bubuksan natin ang mga lihim na pahina ng kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang mga sinaunang propesiya ay natutupad sa ating harapan. Kung paano ang mga kaganapan sa nakaraan ay nagbibigay linaw sa ating kasalukuyan. At kung bakit mahalaga na maintindihan natin kung saan tayo patungo. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, papalapit tayo ng papalapit sa huling kabanata ng kwentong ito. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, isang kamangha-manghang kaganapan na nagbigay daan sa lahat ng bagay na ating nakikita at nararanasan ngayon. Ngunit alam ba ninyo na bago pa man magkaroon ng ilaw, ang mundo ay walang anyo at walang laman. Kadiliman ang bumabalot sa kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng mga tubig. Nang sabihin ng Diyos, magkaroon ng liwanag, kaagad na nagkaroon ng liwanag. Ito ang kapangyarihan ng kanyang salita. Hindi niya kailangang gumamit ng anumang kasangkapan o makinarya. Ang kanyang salita lamang ay sapat na. Inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman at tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. Ito ang unang araw ng paglikha. Sa ikalawang araw, gumawa ang Diyos ng kalawakan para ihiwalay ang tubig sa ibaba at sa itaas. Sa ikatlong araw, tinipon niya ang tubig sa ilalim ng langit sa isang lugar at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niya ang tuyong lupa na lupa at ang natipon na tubig na dagat. Pagkatapos, sinabi niya, magkaroon ng mga halaman sa lupa at tumubo ang iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin para magbigay ng liwanag sa lupa at para maihiwalay ang araw sa gabi. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga isda at ibang nilalang sa dagat, pati na rin ang mga ibon na lumilipad sa himpapawid. Sa ika-6 na araw, nilikha niya ang lahat ng uri ng hayop sa lupa. At sa pinakahuli, sinabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa kanyang larawan. Binigyan niya sila ng kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng nilikha sa lupa. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ang mundo. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng halaman at puno na nagbubunga bilang pagkain. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at napakaganda nito. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos mula sa lahat ng kanyang ginawa. Binasbasan niya ang ikapitong araw at ginawa itong banal. Dahil sa araw na iyon ay nagpahinga siya mula sa lahat ng kanyang gawain ng paglikha. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa Hardin ng Eden, nilikha ng Diyos ang isang espesyal na lugar para sa unang tao, si Adan. Inilagay niya roon ang lahat ng magagandang puno na masarap tingnan at mabuting kainin. Sa gitna ng hardin ay naroon ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos kay Adan, maaari kang kumain mula sa anumang puno sa hardin, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag kumain ka mula rito, tiyak na mamamatay ka. Napansin ng Diyos na hindi mabuti na mag-isa si Adan. Kaya pinatulog niya si Adan ng mahimbing. At habang natutulog ito, kumuha siya ng isa sa mga tadyang ni Adan at mula rito ay nilikha niya ang babae. Nang magising si Adan, ipinakita sa kanya ng Diyos ang babae at sinabi ni Adan,
Ito na ngayon ay buto ng aking buto at laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Kaya itinatag ng Diyos ang kasal at sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magiging isa siya sa kanyang asawa at sila ay magiging isang laman. Si Adan at Eva ay parehong hubad sa hardin, ngunit hindi sila nahihiya. Ngunit isang araw, ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop, ay lumapit kay Eva at sinabi, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo dapat kumain mula sa alinmang puno sa hardin? Sumagot si Eva, maaari kaming kumain ng bunga mula sa mga puno sa hardin. Ngunit tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, hindi kayo dapat kumain ito, ni hawakan ito, at kung hindi, kayo ay mamamatay. Sumagot ang ahas, hindi kayo tiyak na mamamatay. Alam ng Diyos na sa araw na kumain kayo nito, mabubuksan ang inyong mga mata at magiging tulad kayo ng Diyos na nakaaalam ng mabuti at masama. Nang makita ni Eva na ang bunga ng puno ay magandang tingnan, masarap kainin, at kanais-nais para magkaroon ng karunungan, kumuha siya ng bunga at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kumain din siya na Kiana. Pagkatapos, nabuksan ang kanilang mga mata at napagtanto nila na sila ay hubad. Kaya tumahi sila ng mga dahon ng igos at ginawa itong pantakip sa kanilang katawan. Nang marinig nila ang Diyos na naglalakad sa hardin sa malamig na bahagi ng araw, nagtago sila. Ngunit tinawag sila ng Diyos, nasaan kayo? Sumagot si Adan, narinig kita sa hardin at natakot ako dahil ako ay hubad, kaya nagtago ako. Sinabi ng Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba mula sa puno na ipinagbawal ko sa iyo? Sumagot si Adan, ang babae na ibinigay mo sa akin, siya ang nagbigay sa akin ng bunga mula sa puno at kumain ako. Pagkatapos tinanong ng Diyos ang babae, ano itong ginawa mo? Sumagot si Eva, nilinlang ako ng ahas at kumain ako. Dahil sa kanilang pagsuway, isinumpa ng Diyos ang ahas, si Eva at si Adan. Sinabi niya sa ahas na gagapang ito sa kanyang tiyan at kakain ng alikabok sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Sinabi niya kay Eva na palalakasin niya ang kanyang paghihirap sa panganganak at sa kanyang asawa ay magiging ang kanyang pagnanais at paghaharian siya nito. At sinabi niya kay Adan na dahil sa kanya isinumpa ang lupa at sa pamamagitan ng pawis ng kanyang noo ay kakain siya ng pagkain hanggang sa bumalik siya sa lupa. Pagkatapos, gumawa ang Diyos ng mga kasuotan mula sa balat ng hayop para kay Adan at Eva at isinuot ito sa kanila. Sinabi niya, tingnan, ang tao ay naging tulad ng isa sa atin na nakaalam ng mabuti at masama. Ngayon, baka iabot niya ang kanyang kamay at kumuha rin mula sa puno ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinaalis sila ng Diyos mula sa hardin ng Eden at naglagay siya ng mga kerubin sa silangan ng hardin at isang nagniningas na espada na umiikot sa lahat ng direksyon para bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Mula sa pagkahulog ng tao, nakita natin kung paano unti-unting lumayo ang sangkatauhan mula sa Diyos. Si Adan at Eva ay nagkaroon ng mga anak, sina Cain, Abel at Seth. Si Cain ay naging magsasaka at si Abel ay naging pastol. Isang araw, naghandog sila sa Diyos. Si Cain ay naghandog ng mga bunga ng lupa at si Abel ay naghandog ng mga unang anak ng kanyang kawan. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit hindi niya tinanggap ang kay Cain. Dahil dito, nagalit si Cain at pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sumagot si Cain, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Dahil sa kanyang pagpatay, isinumpa ng Diyos si Cain at sinabi na hindi na magbibigay ang lupa ng kanyang lakas sa kanya at siya ay magiging isang palaboy at lagalag sa lupa. Umalis si Cain mula sa harapan ng Diyos at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Pagkatapos ng maraming taon, naging masama ang sangkatauhan at nagsisi ang Diyos na nilikha niya sila.
Ngunit nakakita siya ng isang taong matuwid, si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe na gagawa siya ng baha para sirain ang lahat ng laman sa ilalim ng langit. Inutusan niya si Noe na gumawa ng isang malaking arka para sa kanyang pamilya at para sa lahat ng uri ng hayop. Sa simula, ang mundo ay isang perpektong paraiso. Inilalarawan ng Genesis kung paano nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito ay hindi lamang ang paglikha ng mga bituin, dagat at bundok, kundi ang paglikha ng tao. Nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng buhay. Mula sa tadyang ni Adan, binuo niya si Eva bilang katuwang. Isipin ninyo ang eksena. Isang perpektong hardin, ang Eden, kung saan walang sakit, walang paghihirap, at walang kamatayan. Ang unang mag-asawa ay naglalakad kasama ang Diyos sa lamig ng hapon, nakikipag-usap sa Kanya ng harapan. Hindi nila nalalaman ang kahihiyan, ang takot o ang pag-aalinlangan. Isang perpektong relasyon sa kanilang manlilikha. Ngunit may isang kahoy sa gitna ng hardin, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Isang simpleng utos ang ibinigay, huwag kayong kakain mula sa punong ito o kayo ay mamamatay. Hindi ito mahirap na utos, ngunit sa likod nito ay isang malalim na katotohanan tungkol sa kalayaan. Ang Diyos ay hindi lumikha ng mga robot na sumusunod lamang sa bawat utos. Binigyan niya tayo ng kalayaan upang pumili, upang sumunod o sumuway. At dito pumapasok ang ahas. Hindi lamang ito isang ordinaryong hayop, kundi ang dyablo mismo, si Satanas, na nagbalat kayo. Hindi kayo mamamatay, bulong niya kay Eva. Sa halip magiging katulad kayo ng Diyos, nakaalam ng mabuti at masama. Isang maliit na kasinungalingan na may malaking epekto. Bakit kaya napakalakas ng tukso? Dahil ito ay nag-apela sa pinakamalalim na pagnanasa ng tao, ang maging sarili niyang Diyos. Ang ideya na hindi natin kailangan ng Diyos, na kaya nating kontrolin ang ating sariling kapalaran, na tayo ang sukatan ng tama at mali. Ito ang pinakamatinding kasinungalingan na patuloy na bumubulong sa atin hanggang ngayon. Nang kagatin ni Adan at Eva, ang ipinagbabawal na prutas, hindi lamang sila kumain ng isang prutas. Pinili nila ang sarili nila kaysa sa Diyos. At sa sandaling iyon nagbago ang lahat. Agad silang nakaramdam ng kahihiyan at nagbalot ng dahon ng igos para takpan ang kanilang kahubaran. Nang marinig nila ang Diyos na naglalakad sa hardin, nagtago sila, ang unang pagkakataon na natakot sila sa presensya ng kanilang manlilikha. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo at kasama nito ang lahat ng sakit, paghihirap at kamatayan na ating nararanasan ngayon. Si Adan at Eva ay itinapon mula sa hardin ng Eden. Ang lupa na dating madaling namumunga ay ngayon ay nagluluwal ng mga tinik at dawag. Ang panganganak na dating magiging madali ay naging masakit. Ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae ay naging puno ng tunggalian. At ang pinakamasakit sa lahat, ang direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nawala. Ngunit kahit sa gitna ng trahedyang ito, may liwanag ng pag-asa. Sa Genesis 3:15, ibinigay ng Diyos ang unang pangako ng tagapagligtas. Maglalagay ako ng pag-aalitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ang tutuklaw sa kanyang sakong. Ito ang unang pahiwatig ng dakilang plano ng Diyos para sa pagtubos. Kahit pa lamang sa simula ng kasaysayan ng tao, inihanda na ng Diyos ang daan para sa kaligtasan. Ang binhi ng babae, na sa kalaunan ay mauunawaan natin na si Hesukristo ay dudurog sa ulo ng ahas ni Satanas. Magkakaroon ng tagumpay, ngunit may kapalit. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang bagong yugto ng kasaysayan ng tao. Isang paglalakbay pabalik sa Diyos. Ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Makikita natin kung paano ang kasalanan ay mabilis na kumalat at lumala. Si Cain, ang unang anak ni Adan at Eva, ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Sa loob lamang ng ilang henerasyon, naging napakasama ng sangkatauhan na
Ang bawat hangarin ng pag-iisip ng kanyang puso ay pawang kasamaan lamang. Ang Diyos ay nagsisi na nilikha niya ang tao at nagpasya siyang magpadala ng baha upang linisin ang mundo. Ngunit may isang lalaki na natagpuang matuwid sa harap ng Diyos, si Noe. Sa pamamagitan ni Noe at ng kanyang pamilya, nagbigay ang Diyos ng isa pang pagkakataon sa sangkatauhan. Pagkatapos ng baha, gumawa ang Diyos ng tipan kay Noe na nangangako na hindi na niya muling sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ay naging tanda ng tipang ito, isang paalala ng awa at katapatan ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal, muling lumihis ang tao mula sa Diyos. Sa tore ng Babel, sinubukan ng sangkatauhan na magtayo ng tore na aabot sa langit, hindi para sambahin ang Diyos, kundi para gawing tanyag ang kanilang sariling pangalan. Muli, ito ay tungkol sa paglalagay ng sarili sa sentro, sa halip na ang Diyos. Bilang tugon, ginulo ng Diyos ang kanilang wika at ikinalat sila sa buong mundo. Ang kwento ng pagkahulog ng tao ay hindi lamang isang sinaunang kwento. Ito ay ang kwento ng bawat isa sa atin. Bawat araw, nahaharap tayo sa parehong tukso. Ang maging sarili nating Diyos, ang magpasya kung ano ang tama at mali batay sa sarili nating mga pamantayan, ang ilagay ang sarili natin sa sentro ng ating mga buhay sa halip na ang Diyos. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, may isang bagong liwanag na sumisilip sa abot-tanaw. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa sangkatauhan. Sa katunayan, ang kanyang plano ng pagtubos ay nagsisimula pa lamang. Sa susunod na yugto ng ating kwento, makikilala natin ang isang lalaking tinawag mula sa isang bayan ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, isang lalaking naging ama ng isang bagong bansa, isang bansa na sa pamamagitan nito, ang lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain. Sa kwento ni Abraham, makikita natin kung paano gumagawa ang Diyos sa gitna ng ating mga kabiguan at kahinaan. Makikita natin kung paano gumagawa ang Diyos sa kasaysayan upang tuparin ang kanyang mga pangako. At higit sa lahat, makikita natin kung paano ang pananampalataya, ang pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kadiliman, ay ang susi sa paglalakbay pabalik sa Kanya. Ang dakilang paglalakbay ng sangkatauhan ay nagsimula sa isang hardin at magwawakas sa isang bagong langit at bagong lupa. Sa pagitan, makikita natin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos na hindi sumusuko, ang kwento ng Kanyang katapatan na hindi nabibigo, at ang kwento ng Kanyang plano na hindi mabibigo. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay tulad ng isang malaking kwento na may napakaraming kabanata. Ngayong bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin kung paano unti-unting umunlad ang mga sinaunang lipunan tungo sa mga makabagong sibilisasyon na ating kilala ngayon. Pagkatapos ng malaking baha, ang mga natirang pamilya ni Noe ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang mga inapo ay nagsimulang bumuo ng mga bagong komunidad. Bawat isa ay may kani-kanilang mga tradisyon, wika at paraan ng pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang daang taon, ang mga simpleng pamayanan ay naging malalaking kaharian at imperyong nagdominante sa malalawak na teritoryo. Sa Mesopotamia, sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates, umusbong ang unang tunay na sibilisasyon ng mundo. Ang mga Sumeryo ay nagtatag ng mga city-state na may komplikadong sistema ng pamahalaan, relihiyon at ekonomiya. Sila ang unang lumikha ng sistema ng pagsulat na tinatawag nating cuneiform, na naging daan upang ma-record nila ang kanilang mga batas, kasaysayan at pang-araw-araw na transaksyon. Ang kanilang mga inobasyong tulad ng gulong, araro at sistema ng patubig ay nagbigay daan sa pag-unlad ng agrikultura at kalakalan. Hindi malayo sa Mesopotamia, sa baybayin ng Ilog Nilo, umusbong naman ang kahangahangang sibilisasyon ng Ehipto. Ang mga sinaunang Ehipsyo ay nakilala sa kanilang mga piramide, mga monumental na istrukturang nagsisilbing huling hantungan ng kanilang mga paraon. Ngunit ang kanilang kontribusyon sa sibilisasyon ay higit pa sa mga piramide. Sila ay nagkaroon ng maunlad na sistema ng matematika, medisina at astronomiya. Ang kanilang hieroglyphs,
isang komplikadong sistema ng pagsulat, ay nagpreserba ng kanilang mayamang kultura at kasaysayan sa loob ng libu-libong taon. Sa silangan naman, sa lambak ng Ilog Indus, umusbong ang sibilisasyon ng Harappa at Mohenjo-daro. Ang mga lungsod na ito ay nagtataglay ng mga kahanga-hangang sistemang panlungsod na may maayos na mga kalye, sistema ng tubig at alkantarilya, at matatag na mga gusali. Kahit na sa sinaunang panahon, ang mga mamamayan dito ay nagkaroon na ng mataas na antas ng pamumuhay kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Sa China naman, ang sibilisasyon ay umunlad sa paligid ng mga ilog Huanghe at Yangtze. Ang mga sinaunang Chino ay nakilala sa kanilang mga inobasyong tulad ng porselana, kompas, pulbura at papel. Ang kanilang sistema ng pagsulat, na ginagamit pa rin hanggang ngayon, ay isa sa pinakamatatandang patuloy na ginagamit na sistema ng pagsulat sa mundo. Ang mga sinaunang sibilisasyong ito ay hindi lamang nagbigay ng pundasyon para sa material na pag-unlad ng sangkatauhan, kundi pati na rin sa ating intelektual at espiritual na pamana. Ang mga unang filosofiya, relihiyon at moral na sistema ay nabuo sa panahong ito. Sa gitna ng lahat ng mga pag-unlad na ito, nananatili ang katotohanan na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa kabila ng pagkalat ng mga tao at ang paglitaw ng iba't ibang kultura at tradisyon, ang Diyos ay hindi kailanman inabandona ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa sinaunang panahon ay ang pagpili ng Diyos kay Abraham bilang ama ng isang bagong bansa. Si Abraham, na dating naninirahan sa Ur ng Chaldea, isang lungsod sa sinaunang Mesopotamia, ay tinawag ng Diyos upang iwanan ang kanyang lupain at pamilya at pumunta sa isang lupain na ipapakita sa kanya. Ang paglalakbay ni Abraham ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual. Ang kanyang pagsunod sa tawag ng Diyos ay nagbunga ng isang tipan, isang pangako na sa pamamagitan niya, lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan ang Diyos ay gumagawa ng isang espesyal na relasyon sa isang partikular na grupo ng mga tao, ang mga Israelita, upang sa pamamagitan nila, ipakikilala niya ang kanyang sarili sa buong mundo. Ang kwento ng mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto hanggang sa kanilang paglaya sa ilalim ng pamumuno ni Moises at ang kanilang pagpasok sa lupang pangako ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga batas at ritual na ibinigay ng Diyos kay Moises, ang mga Israelita ay natuto kung paano mamuhay bilang isang banal na bansa, isang kaharian ng mga saserdote, at isang bayang natatangi sa Diyos. Ngunit ang kasaysayan ng mga Israelita ay hindi laging maayos. Tulad ng maraming sinaunang lipunan, sila ay nakaranas din ng mga panahon ng kaguluhan, pagkabigo at pagbagsak. Ang mga panahon ng mga hukom, ang pagtatatag ng monarkiya sa ilalim nina Saul, David at Solomon, at ang pagkahati ng kaharian pagkatapos ni Solomon ay nagpapakita ng siklo ng katapatan at pagtalikod sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga propeta tulad nina Elias, Isaias, Jeremias at marami pang iba, ang Diyos ay patuloy na nangusap sa kanyang bayan, nagbababala sa kanila tungkol sa mga kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan, at nangangako ng kapatawaran at pagpapanumbalik sa mga nagsisisi. Ang pagbagsak ng hilagang kaharian ng Israel sa kamay ng mga Asiryano noong taong 700 at 22 bago ang kapanganakan ni Kristo, at ang pagbagsak ng timog kaharian ng Juda sa kamay ng mga Babilonyo noong 500 at 86 na taon bago ang kapanganakan ni Kristo ay mga mahalagang punto sa kasaysayan ng mga Israelita. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang nagmarka ng katapusan ng kanilang kalayaan bilang isang bansa, kundi pati na rin ang simula ng kanilang pagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, isang fenomenong kilala bilang diaspora. Habang ang mga Israelita ay nasa pagkatapon, ang iba pang mga imperyo ay umusbong at bumagsak. Ang imperyong Persya, sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus the Great, ay nagpalaya sa mga Hudyo
mula sa pagkabihag sa Babylonia at pinahintulutan silang bumalik sa Jerusalem upang muling itayo ang kanilang templo. Ang Imperyong Griego sa ilalim ng pamumuno ni Alexander the Great ay nagdala ng kulturang Hellenistiko sa buong daigdig ng Mediterranean. Ang Imperyong Romano na sumunod sa mga Griego ay nagtatag ng isang panahon ng kapayapaan at katatagan na kilala bilang Pax Romana. Sa gitna ng lahat ng mga pagbabagong ito, ang mga Hudyo ay patuloy na naghintay sa pagdating ng Mesiyas, isang pinili ng Diyos na magliligtas sa kanila mula sa kanilang mga kaaway at magtatayo ng isang bagong kaharian. Ang kanilang pag-asa ay nakabase sa mga pangako ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng mga propeta. At sa gitna ng panahong ito, sa isang maliit na bayan ng Bethlehem, ipinanganak ang isang sanggol na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan. Si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi lamang isang propeta o guro, kundi ang mismong anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang buhay, ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay ay nagmarka ng simula ng isang bagong panahon sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang mensahe ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos ay isang radikal na pagbabago sa pangunawa ng mga tao tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos. Sa halip na isang panlabas na kaharian na itinatag sa pamamagitan ng puwersa militar, ang kaharian ng Diyos ay isang panloob na realidad na nagsisimula sa puso ng bawat mananampalataya. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ang kanyang mga disipulo na pinalakas ng banal na espiritu ay nagpatuloy sa kanyang gawain. Sila ay nagkalat sa buong mundo, nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, anuman ang kanilang lahi, kasarian o katayuan sa buhay. Ang unang mga Kristiyano ay nakaranas ng matinding pag-uusig sa ilalim ng Imperyong Romano. Ngunit sa kabila nito, ang Kristyanismo ay patuloy na lumaganap. Sa katunayan, ang dugo ng mga martir ay naging binhi ng simbahan. Isang malaking pagbabago ang naganap noong 312 taon pagkatapos ng kapanganakan ni Kristo, nang ang Emperador Constantine ay nagkaroon ng isang pangitain bago ang isang mahalagang labanan. Sa pangitaing ito, nakita niya ang isang krus sa langit at narinig ang mga salitang, "Sa pamamagitan nito, magtatagumpay ka." Pagkatapos ng kanyang tagumpay, si Constantine ay naging isang taga-suporta ng Kristyanismo at sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Kristyanismo ay naging legal na relihiyon sa Imperyong Romano. Sa mga sumunod na siglo, ang Kristyanismo ay naging dominanteng relihiyon sa Europa. Ang simbahan ay nagkaroon ng malaking impluensya hindi lamang sa espiritual na buhay ng mga tao, kundi pati na rin sa kanilang panlipunan, pampulitika at pangkulturang buhay. Ngunit tulad ng anumang institusyon na pinamumunuan ng mga tao, ang simbahan ay hindi perpekto. May mga panahon ng katiwalian, pag-abuso ng kapangyarihan, at pagkakalayo sa mga tunay na turo ni Kristo. Ang mga kaganapang ito ay humantong sa iba't ibang reformasyon at pagbabago sa loob ng simbahan sa buong kasaysayan. Ang reformasyon na nagsimula noong 1217 taon nang si Martin Luther ay nagpako ng kanyang 75 tesis sa pinto ng simbahan ng Wittenberg, ay isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ito ay nagdala ng mga bagong pag-unawa tungkol sa pananampalataya, ang awtoridad ng Biblia at ang papel ng individual sa kanyang relasyon sa Diyos. Habang ang Europa ay nagkaroon ng mga pagbabago sa larangan ng relihiyon, ito rin ay nagkaroon ng mga pagbabago sa larangan ng agham, teknolohiya at pilosopiya. Ang Renaissance, isang panahon ng muling pagkahilig sa klasikal na kultura ng Griego at Romano, ay nagdala ng bagong sigla sa sining, literatura at agham. Ang Age of Exploration ay nagbukas ng bagong mundo para sa mga Europeo na nagdala ng mga bagong ideya, produkto at oportunidad. Ang Age of Enlightenment na nagsimula noong 17 siglo ay nagbigay diin sa kahalagahan ng katwiran at individualismo sa halip na tradisyon at pananampalataya. Ito ay nagdala ng mga bagong ideya tungkol sa kalayaan, pagkakapantay-pantay at karapatang pantao na humantong sa mga revolusyon
sa Amerika at Pransya. Ang Industrial Revolution na nagsimula sa Inglaterra noong 18 siglo ay nagbago ng paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ang mga bagong makina at teknolohiya ay nagpabilis ng produksyon at nagdala ng mga bagong produkto sa merkado. Ngunit ito rin ay nagdala ng mga bagong problema tulad ng polusyon, masamang kondisyon ng trabaho at paglaki ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap. Ang 20 siglo ay nakakita ng mga pinakamalalang digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang unang digmaang pandaigdig at ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kumitil ng milyon-milyong buhay at nagbago ng mapa ng mundo. Ang Cold War, na sumunod sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay nagdala ng banta ng nuclear annihilation sa buong mundo. Ngunit ang 20 siglo rin ay nakakita ng mga kahangahangang pag-unlad sa agham at teknolohiya. Ang pagtuklas ng antibiotics, ang paglikha ng computer, at ang paglunsad ng mga satellite at spacecraft ay nagbago ng paraan ng ating pamumuhay at pag-unawa sa mundo. Ngayon, sa 21 siglo, tayo ay nasa gitna ng isang digital revolution. Ang internet, social media, at mobile technology ay nagbago ng paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa at sa mundo. Ang artificial intelligence, robotics, at biotechnology ay nangangako ng mas marami pang pagbabago sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng mga pagbabagong ito, ang pangunahing katanungan ng sangkatauhan ay nananatiling pareho. Sino tayo? Saan tayo nanggaling? Saan tayo patungo? Ano ang kahulugan at layunin ng ating buhay? Ang mga katanungang ito ay hindi maaaring sagutin ng agham o teknolohiya lamang. Sila ay nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, sa ating relasyon sa isa't isa, at sa ating relasyon sa Diyos. Sa simula, nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa. Isang kahangahangang paglalakbay na nagsimula sa gitna ng kadiliman, kung saan ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng mga tubig. Isipin ninyo ang kapangyarihan ng tinig na iyon nang sabihin niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Isang pagpapakita ng kapangyarihang makalikha mula sa wala. Sa loob ng 6 na araw, hinubog ng Diyos ang ating mundo. Inihiwalay niya ang tubig at lupa, nilikha ang mga bituin, buwan at araw, pinuno ang kalangitan ng mga ibon, ang karagatan ng mga isda, at ang lupa ng mga hayop. Bawat hakbang ay isang pagpapakita ng karunungan at kapangyarihan na hindi kayang unawain ng ating limitadong isipan. Ngunit ang pinakamahalagang sandali ay dumating sa ika-6 na araw. Dito, mula sa alabok ng lupa, hinubog ng Diyos ang unang tao, si Adan. Hindi lamang ito simpleng paglikha. Hinipan niya ito ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. Isipin ninyo ang kaibahan nito sa iba pang mga nilikha. Ang tao ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos mismo. May kakayahang mag-isip, umibig, at makipag-ugnayan sa lumikha. Hindi nagtagal, nakita ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay mag-isa. Kaya, habang mahimbing na natutulog si Adan, kumuha ang Diyos ng tadyang mula sa kanyang tagiliran, at mula rito ay nilikha ang unang babae, si Eva. Isang kapareha, katuwang, at kasama sa buhay. Ang unang pagsasama ng lalaki at babae. Ang unang pag-ibig sa mundo. Inilagay sila sa Hardin ng Eden, isang paraiso sa lupa. Dito sila'y nabuhay sa perpektong pakikisama sa Diyos at sa kalikasan. Walang sakit, walang paghihirap, walang kamatayan. Lahat ng kanilang pangangailangan ay natutugunan. Tanging isang utos ang ibinigay sa kanila. Huwag kayong kakain sa bunga ng punong kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kayo ay kumain nito, kayo ay tiyak na mamamatay. Ngunit sa gitna ng kasakdalan pumasok ang tukso. Ang ahas na siyang dyablo ay lumapit kay Eva at binulaan ang salita ng Diyos. Hindi kayo mamamatay, sabi niya. Sa halip mabubuksan ang inyong mga mata at magiging katulad kayo ng Diyos, nakaalam ng mabuti at masama. Ang tukso ay malakas. Si Eva ay nakakita ng bunga na
masarap sa paningin at kanais-nais upang magkaroon ng karunungan. Kinain niya ito at ibinigay din kay Adan, at siya rin ay kumain. Sa sandaling iyon, ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Ang kanilang mga mata ay nabuksan, hindi sa karunungan tulad ng ipinangako ng ahas, kundi sa kahihiyan at takot. Natagpuan nila ang kanilang sarili na hubad at nahiya. Gumawa sila ng mga damit mula sa mga dahon ng igos upang takpan ang kanilang kahubaran. Nang marinig nila ang Diyos na naglalakad sa hardin, nagtago sila. Ang perpektong pakikisama ay nasira. Ang pagkakaisa sa Diyos ay napalitan ng takot at pagtatago. Nang tawagin sila ng Diyos, nagsimula ang paglilihis ng sisi. Si Adan ay sinisi si Eva at si Eva ay sinisi ang ahas. Ngunit ang Diyos sa kanyang katarungan ay nagbigay ng kahatulan sa bawat isa. Ang ahas ay isinumpa, ang babae ay magdurusa sa panganganak, at ang lalaki ay magtatrabaho nang mahirap para sa kanyang ikabubuhay. Ang lupa mismo ay isinumpa dahil sa kanila. At pagkatapos, ang pinakamasakit na parusa, sila ay pinalayas mula sa hardin ng Eden. Ang daan pabalik ay hinaharangang ng mga kerubin at isang nagniningas na espada. Ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay sarado na. Ngunit kahit sa gitna ng kahatulan, may pag-asa. Ang Diyos ay gumawa ng mga damit na balat para sa kanila, isang palatandaan ng kanyang patuloy na pangangalaga kahit sa gitna ng kanilang kasalanan. At sa kanyang sumpa sa ahas, ibinigay niya ang unang pangako ng kaligtasan. Ilalagay ko ang alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Siya ay dudurog sa iyong ulo, at ikaw ay tutuklaw sa kanyang sakong. Ito ang unang propesiya tungkol sa Mesiyas, ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Sa gitna ng kadiliman, may liwanag ng pag-asa. Sa gitna ng sumpa, may pangako ng pagpapala. Ang kwento ng paglikha at pagkahulog ay hindi lamang isang kwento ng nakaraan. Ito ay isang kwento na nagpapaliwanag kung bakit ang mundo ay puno ng kagandahan at paghihirap, ng pag-ibig at sakit. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit tayo, bilang mga tao, ay may kapasidad para sa dakilang kabutihan at nakakagimbal na kasamaan. Ito rin ay isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang Diyos, kahit sa gitna ng ating pagsuway, ay hindi tayo pinabayaan. Sa halip, siya ay nagsimula niyang isang mahabang plano ng pagtubos. Isang plano na magwawakas sa muling pagbabago ng lahat ng bagay at sa pagtatatag ng isang bagong langit at bagong lupa, kung saan ang kasalanan at kamatayan ay wala na. Ang kwento ng paglikha at pagkahulog ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang katotohanan tungkol sa ating pagkatao. Tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos, may dignidad at halaga na hindi maaring alisin. Ngunit tayo rin ay nahulog, nabubuhay sa isang mundong nasira ng kasalanan. Ang ating mga relasyon sa Diyos, sa isa't isa, at sa kalikasan ay nasira. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang Diyos ay hindi natapos sa atin. Siya ay gumawa ng paraan para sa ating pagtubos. At ang kwentong iyon ay nagsimula sa isang pangako sa hardin ng Eden at nagpatuloy sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, makikita natin kung paano lumago ang sangkatauhan at kung paano lumala ang kasalanan, hanggang sa dumating ang isang punto kung saan ang Diyos ay nagpasyang simulan muli sa pamamagitan ng isang malaking pagbaha. Ngunit kahit sa gitna ng kahatulan, may pag-asa. Dahil ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako at siya ay hindi kailanman susuko sa kanyang plano para sa ating pagtubos. Sa mundo ng sinaunang imperyo, walang mas makapangyarihan kaysa sa Babylonia. Isipin ninyo, ang mga mataas na pader na hindi maarok ng kaaway, ang hanging gardens na nagbibigay lugod sa mata, at ang maringal na Ishtar Gate na kumikislap sa liwanag ng araw. Subalit kahit ang pinakadakilang imperyo ay may hangganan. Ang kwento ng pagbagsak ng Babylonia ay hindi lamang isang kwento ng digmaan at pagkatalo, kundi isang mahalagang yugto
sa plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Noong taong 539 bago isilang si Kristo, ang Babylonia ay nasa ilalim ng pamumuno ni Haring Nabonidus at ang kanyang anak na si Belshazzar. Si Nabonidus, na kilala sa kanyang kakaibang pagsamba sa Diyos na buwan na si Sin, ay madalas nawala sa Babylonia, na iniiwanan ang kanyang anak na si Belshazzar bilang regent. Ito ang konteksto ng kilalang pangyayari sa aklat ni Daniel, kung saan ang kamay ay lumitaw at sumulat sa pader habang nagdiriwang si Belshazzar gamit ang mga sagradong sisidlan mula sa templo ng Jerusalem. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ang mga salitang ito na isinulat ng dinakikitang kamay ay nagpahayag ng kahatulan sa Babylonia. Si Daniel, ang propetang Hudyo, ay tinawag upang bigyang kahulugan ang mga salitang ito. Mene, binilang na ng Diyos ang iyong kaharian at winakasan ito. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natagpo ang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga Medo at Persya. Ang propesiyang ito ay natupad sa mismong gabing iyon, habang nakakulong sa loob ng kanilang mga pader na akala nila'y hindi matitibag. Ang mga taga-Babylonia ay nagdiwang at nagsaya, walang kaalam-alam na ang kanilang kapalaran ay nakatakda na. Si Cyrus, ang general ng Persya, ay nagpatupad ng isang matalinong plano. Inilihis niya ang daloy ng ilog Euphrates na dumadaloy sa ilalim ng mga pader ng lungsod, na nagbigay daan sa kanyang hukbo na pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng tuyong riverbed. Ang pagbagsak ng Babylonia ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtupad ng plano ng Diyos. Mahigit 100 taon, bago pa man isinilang si Cyrus, ang propetang si Isaias ay nagsalita tungkol sa kanya sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran kay Cyrus, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya. Ako'y magpapadala sa iyo, bagaman hindi mo ako kilala. Ang pagbagsak ng Babylonia ay nagbukas ng bagong kabanata para sa mga Hudyo na nabihag. Si Cyrus, na kilala sa kanyang matalinong pamamahala, ay naglabas ng isang makasaysayang dekreto na nagpapahintulot sa mga Hudyo na bumalik sa Jerusalem at muling itayo ang kanilang templo. Ito ay hindi lamang isang pagbabago sa pampulitikang kapangyarihan. Ito ay isang pagbabago sa espiritual na direksyon ng mundo. Ang imperyo ng Persya, sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus at ang kanyang mga kahalili, ay nagdala ng isang bagong modelo ng pamamahala. Hindi tulad ng mga Asyriano at Babilonyo na kilala sa kanilang kalupitan. Ang mga Persyano ay nagtatag ng isang sistemang nagbibigay diin sa paggalang sa lokal na kultura at relihiyon. Ang kanilang sistema ng mga satrapi o mga lalawigan ay nagbigay ng balangkas para sa maayos na pamamahala ng malaking imperyo. Ngunit ang tunay na kahalagahan ng pagtatapos ng Babylonia at ang pagsilang ng Persya ay nakikita sa konteksto ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupain ay hindi lamang isang pisikal na paglipat. Ito ay isang mahalagang hakbang sa paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Ang templo ay kinailangang muling itayo, ang mga ritual ay kinailangang ipanumbalik, at ang mga propesiya ay kinailangang matupad. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Persyano, partikular na sina Cyrus, Darius at Artaxerxes, ang muling pagtatayo ng templo at ang mga pader ng Jerusalem ay naging posible. Ang mga aklat ni Ezra at Nehemias ay naglalarawan ng mga hamon at tagumpay ng panahong ito. Sa kabila ng pagsalungat mula sa mga karatig na grupo, ang mga Hudyo ay nagpumilit at muling naitayo ang kanilang banal na lugar at ang kanilang lungsod. Ang panahong ito ay nagmarka rin ng pagtatapos ng panahon ng mga propeta sa Lumang Tipan. Ang mga huling propeta, tulad ni Haggai, Zacarias at Malakias, ay nagsalita sa panahong ito na hinihimok ang mga tao na manatiling tapat sa Diyos at maghintay sa pagdating ng Mesiyas. Pagkatapos ni Malakias, nagkaroon ng 400 taon ng katahimikan bago ang kapanganakan ni Juan Bautista
na nagmarka ng simula ng bagong tipan. Ang pagbagsak ng Babylonia ay nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakamalakas na imperyo ay pansamantala lamang. Ang mga salitang Mene Mene Tekel Upharsin ay hindi lamang para kay Belshazzar. Ang mga ito ay isang babala para sa lahat ng mga makapangyarihan na nakalimot sa kanilang pagkakatali sa isang mas mataas na awtoridad. Sa katunayan, ang Babylonia ay naging isang simbolo sa buong Biblia para sa mga sistema ng mundo na sumasalungat sa Diyos, na nagpapakita ng kahalagahan nito sa teolohikal na naratibo. Sa ating paglalakbay sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang yugto ng Babylonia at Persya ay nagpapakita sa atin kung paano gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga bansa at mga hari upang isakatuparan ang kanyang mga layunin. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ay hindi isang serye ng mga random na pangyayari, kundi isang maingat na inihanda na plano na humahantong sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan, ang pagdating ng Mesiyas. Habang sinusuri natin ang pagbagsak ng Babylonia at ang pagsilang ng Persya, nakikita natin ang kamay ng Diyos na gumagawa sa kasaysayan na inihahanda ang daan para sa susunod na yugto ng kanyang plano. Ang mga imperyo ay babangon at babagsak, ngunit ang layunin ng Diyos ay mananatili. Ang mga tao ay maaaring magtayo ng mga mataas na pader at malakas na syudad, ngunit sa huli, ang Diyos ang may hawak ng kapalaran ng mga bansa sa kanyang mga kamay. Nang sumakay ang mga Israelita sa mga pader ng kanilang minamahal na Jerusalem, sila'y nananaginip ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng kaharian ni Haring Zedekias, ang huling hari ng Juda, ang panaginip na ito ay mabilis na naglaho. Ang paghihimagsik laban sa Babylonia ang nagdulot ng isang kapahamakan na hindi nila inaasahan. Ang mga araw ng Jerusalem ay bilang na. Sa 3 buwan ng taong 600 at 71 bago ipanganak si Kristo, ang mga hukbo ng Babylonia ay nagkampo sa labas ng mga pader ng lungsod. Si Haring Nebukadnezar, ang makapangyarihang hari ng Babylonia, ay determinadong durugin ang paghihimagsik ni Zedekias at wasakin ang huling piraso ng paglaban ng Israel. Ang pagkubkob ay malupit at walang awa. Sa loob ng 2 taon, ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nakakulong sa loob ng kanilang sariling lungsod, naghihirap sa gutom at sakit. Ang mga ina ay nagsimulang kumain ng kanilang mga anak, at ang mga kalye ay napuno ng mga bangkay ng mga namatay sa gutom. Ito ay isang panahon ng kadiliman na hindi pa naranasan ng mga Israelita. Noong Hulyo ng taong 600 at 89 bago ipanganak si Kristo, ang mga pader ng Jerusalem ay bumagsak sa wakas. Ang mga kawal ng Babylonia ay pumasok sa lungsod na parang isang bahaing hindi mapigilan, pumatay ng sinumang nasa kanilang daanan. Ang templo, ang pinakasagradong lugar para sa mga Hudyo, ay ninakawan at sinunog hanggang sa alapaap. Ang gintong mga sisidlan, ang mga kasangkapan para sa mga ritual, at ang arka ng tipan, lahat ay nawala o ninakaw. Ang eksena ay nakakasindak. Isipin mo ang mga pari na desperadong sinusubukang iligtas ang mga sagradong kasulatan habang ang templo ay nasusunog sa kanilang paligid. Ang mga ina na tumatakbo sa mga kalye, desperadong hinahanap ang kanilang mga anak sa gitna ng kaguluhan. Ang mga sundalo ng Babylonia na nagwawasiwas ng kanilang mga tabak, pumapatay ng mga matatanda, mga babae, at mga bata ng walang habag. Si Haring Zedekias, ang lalaking nanguna sa paghihimagsik, ay tinangkang tumakas sa gabi kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sila ay nahuli ng mga Babyloniano sa mga kapatagan ng Jericho. Ang parusa para sa kanyang paghihimagsik ay malupit at nakakakilabot. Ang kanyang mga anak na lalaki ay pinatay sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dinukot. Ang huling imahe na nakita niya sa buhay na ito ay ang pagpatay sa kanyang sariling mga anak. Ang dating makapangyarihang hari ng Juda ay dinala sa Babylonia bilang isang bulag na bilanggo, kung saan siya ay namatay sa bilangguan. Ang kaharian ng Juda, ang huling natitirang bahagi ng dating makapangyarihang Israel, ay nawala na. Ngunit hindi lamang ang templo at ang kaharian ang nawala.
Ang mga Babilonyano ay determinadong burahin ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Halos 70,000 Hudyo ang dinala sa Babilonya bilang mga bihag. Ito ay hindi lamang isang pisikal na pagkabihag, kundi isang pagtatangkang burahin ang kanilang kultura, ang kanilang relihiyon, at ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang pagkakatapon sa Babilonya ay nagmarka ng isang malalim na pagbabago sa kasaysayan ng mga Judyo. Sa unang pagkakataon sila ay naging isang taong walang lupain, isang taong nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang templo, ang sentro ng kanilang pagsamba, ay nawasak. Ang kanilang mga hari, ang mga inapo ni David, ay nawala ng trono. Ang kanilang mga propeta na dating nagbabala sa kanila tungkol sa kapahamakang ito ay tila tahimik na ngayon. Sa Babylonia, ang mga Judyo ay naharap sa isang bagong mundo. Ito ay isang mundo ng mga Diyos-Diyosan, ng mga templong gawa sa ginto at pilak, ng isang kultura na lubos na naiiba sa kanilang sarili. Ang tukso na kalimutan ang kanilang nakaraan at tanggapin ang mga paraan ng Babylonia ay malakas. Marami ang bumagsak sa tuksong ito. Ngunit sa gitna ng kadiliman na ito, may mga nananatiling tapat. Mga lalaki tulad ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, na tumanggi na yumuko sa mga Diyos-Diyosan ng Babylonia kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan. Mga propeta tulad ni Ezekiel at Jeremias, na patuloy na nagsalita ng salita ng Diyos sa gitna ng pagkakatapon. Mga ordinaryong mamamayan na patuloy na nagdasal ng nakaharap sa Jerusalem, umaasa na isang araw ay makakabalik sila sa kanilang lupang pangako. Ang pagkakatapon sa Babylonia ay nagdulot ng isang malalim na krisis sa pananampalataya para sa mga Hudyo. Paano sila sasamba sa Diyos nang walang templo? Paano nila mapapanatili ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos sa isang banyagang lupain? Paano nila mauunawaan ang mga pangako ng Diyos kay Abraham at David sa liwanag ng kanilang kasalukuyang kalagayan? Ang mga tanong na ito ay humantong sa isang malalim na pagbabago sa relihiyon ng mga Hudyo. Sa halip na umasa sa templo at sa mga ritual nito, sila ay nagsimulang magtipon sa mga sinagoga, mga simpleng lugar ng pagsamba kung saan maaari nilang basahin at pag-aralan ang kanilang mga banal na kasulatan. Sa halip na umasa sa mga hari at mga pari, sila ay nagsimulang umasa sa mga rabay, mga guro ng batas na tumulong sa kanila na maunawaan ang kanilang pananampalataya sa isang bagong konteksto. Ang pagkakatapon sa Babylonia ay tumagal ng 70 taon. Sa loob ng 70 taon na iyon, ang isang buong henerasyon ng mga Hudyo ay ipinanganak at namatay sa banyagang lupain. Ang mga batang ipinanganak sa Babylonia ay hindi kailanman nakita ang Jerusalem o ang templo. Ang tanging nalalaman nila tungkol sa kanilang lupang pangako ay ang mga kwento na sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga Judyo ay nakaligtas. Sa katunayan, ang kanilang pananampalataya ay lumago at lumakas sa panahon ng pagkakatapon. Ang mga salita ng mga propeta na dating iniwan sa hangin ay ngayon ay sinusulat at pinag-aralan. Ang mga batas ni Moises na dating ipinatupad ng mga hari at mga pari ay ngayon ay ipinatutupad ng mga ordinaryong mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakatapon sa Babylonia ay nagpakita sa mga Hudyo na ang kanilang Diyos ay hindi limitado sa isang partikular na lugar o isang partikular na institusyon. Siya ay ang Diyos ng buong mundo at siya ay maaaring sambahin kahit saan. Ang kanilang pananampalataya ay hindi nakadepende sa isang templo o isang kaharian, kundi sa kanilang personal na relasyon sa Diyos. Ito ay isang mahalagang aral para sa atin ngayon. Sa isang mundo kung saan ang mga institusyon ay bumabagsak at ang mga tradisyon ay nawawala, kailangan nating matutunan na ang ating pananampalataya ay hindi nakadepende sa mga panlabas na bagay. Ito ay nakadepende sa ating personal na relasyon sa Diyos. Ang pagkakatapon sa Babylonia ay nagmarka ng isang malalim na pagbabago sa kasaysayan ng mga Judyo. Ngunit ito ay hindi ang katapusan ng kanilang kwento. Sa katunayan, ito ay ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang mga Hudyo
ay matututong mabuhay bilang isang diaspora, isang taong nakakalat sa buong mundo, isang kabanata kung saan ang kanilang pananampalataya ay magiging mas malalim at mas personal, isang kabanata na maghahandang daan para sa pagdating ng Mesiyas. Sa susunod na bahagi ng ating kwento, makikita natin kung paano ang mga Hudyo ay bumalik sa Jerusalem mula sa pagkakatapon sa Babylonia at kung paano sila nagsimulang muling itayo ang kanilang lungsod at ang kanilang templo. Ngunit iyan ay isang kwento para sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, hayaan nating pagnilayan ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa pagkakatapon sa Babylonia at kung paano tayo maaring makahanap ng pag-asa sa gitna ng ating sariling mga pagsubok at kahirapan. Sa gitna ng mga propesiya sa Aklat ng Pahayag, naririto tayo sa isang mahalagang punto ng ating paglalakbay. Ang 7 selyo ay nagsisilbing mapa para sa mga huling araw, isang serye ng mga kaganapan na magpapakita ng katapusan ng panahon. Ito'y hindi lamang mga simbolo, kundi mga babala at palatandaan na inihanda para sa sangkatauhan. Nang buksan ng kordero ang unang selyo, may lumabas na puting kabayo. Ang mga ngabayo nito ay may hawak na pana at binigyan siya ng korona. Lumabas siyang mananakop upang manakop. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay kumakatawan sa mga huwad na Kristo, mga taong nagpapanggap na tagapagligtas ng mundo. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang paglitaw ng maraming leader na nangangako ng kapayapaan at kaligtasan, subalit ang kanilang mga salita ay madalas na walang laman. Ang ikalawang selyo ay nagdala ng pulang kabayo na ang mga ngabayo ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa mundo upang ang mga tao ay magpatayan. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Ang digmaan ay nagaganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga bansa laban sa mga bansa, mga tribo laban sa mga tribo. Ang dahas ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na balita. Sa ikatlong selyo, lumabas ang itim na kabayo. Ang mga ngabayo nito ay may hawak na timbangan at may narinig na tinig na nagsasabi, 1 takal ng trigo sa 1 denaryo at 3 takal ng sebada sa 1 denaryo at huwag mong sirain ang langis at alak. Ito ay sumasagisag sa kagutuman at kakulangan. Sa mundo ngayon, habang ang ilan ay naghihirap sa matinding kahirapan, ang iba ay nagpapakasasa sa kasaganaan. Ang puwang sa pagitan ng mayaman at mahirap ay patuloy na lumalawak. Nang buksan ang ika-4 na selyo, lumitaw ang maputlang kabayo. Ang pangalan ng mga ngabayo ay kamatayan at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng mundo upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, salot at ng mga mabangis na hayop sa lupa. Sa nakaraang mga dekada, nakita natin ang paglitaw ng mga bagong sakit at epidemya mula sa HIV/AIDS hanggang sa COVID-19 na kumitil sa milyon-milyong buhay sa buong mundo. Ang ika-5 selyo ay nagpakita ng mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa kanilang patotoo. Sila ay sumisigaw, "Hanggang kailan, Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga naninirahan sa lupa." Ngayon ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay patuloy sa maraming bahagi ng mundo. Ang kalayaan sa relihiyon ay nananatiling pangarap para sa marami. Sa ika-6 na selyo, nagkaroon ng malakas na lindol. Ang araw ay umitim tulad ng sako na gawa sa buhok at ang buong buwan ay naging parang dugo. Ang mga bituin sa langit ay bumagsak sa lupa tulad ng mga igos na nahuhulog mula sa puno kapag niyanig ng malakas na hangin. Ang langit ay nawala tulad ng isang nakarolyong balat at bawat bundok at pulo ay inalis mula sa kanilang mga lugar. Ang mga hari ng lupa, ang mga prinsipe, ang mga general, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, at bawat alipin at malayang tao ay nagtago sa mga kuweba at sa mga bato ng mga bundok. Bago buksan ang ika-7 selyo, may nakita si Juan na 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng mundo, na pumipigil sa 4 na hangin ng mundo upang walang hangin ang umihip sa lupa, sa dagat, o sa anumang puno. Pagkatapos,
Nakita niya ang isa pang anghel na umaakyat mula sa silangan na may tatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa malakas na tinig sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang sirain ang lupa at dagat. Huwag ninyong sirain ang lupa o ang dagat o ang mga puno hanggang sa mailagay namin ang tatak sa mga noo ng mga lingkod ng ating Diyos. Pagkatapos, narinig ni Juan ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 mula sa lahat ng tribo ng Israel. Subalit pagkatapos nito, nakita niya ang isang malaking pulutong na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, tribo, bayan at wika na nakatayo sa harap ng trono at sa harap ng kordero, na nakasuot ng puting mga balabal at may mga palma sa kanilang mga kamay. Sumisigaw sila ng malakas, "Ang kaligtasan ay pag-aari ng ating Diyos na nakaupo sa trono at ng kordero." Ang ikapitong selyo ay nagdala ng katahimikan sa langit ng kalahating oras. Pagkatapos, nakita ni Juan ang 7 anghel na nakatayo sa harap ng Diyos at binigyan sila ng 7 trumpeta. Isa pang anghel na may gintong insensaryo ay dumating at tumayo sa altar. Binigyan siya ng maraming insenso upang ialay, kasama ng mga panalangin ng lahat ng mga banal, sa gintong altar sa harap ng trono. At ang usok ng insenso, kasama ng mga panalangin ng mga banal, ay umakyat sa harap ng Diyos mula sa kamay ng anghel. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang insensaryo, pinuno ito ng apoy mula sa altar at inihagis ito sa lupa. At nagkaroon ng mga kulog, mga ugong, mga kidlat at isang lindol. Ngayon, ang 7 anghel na may 7 trumpeta ay naghanda upang tumugtog. Ang mga selyo na ito ay hindi lamang mga simbolo o alegorya. Ang mga ito ay nagpapakita ng tunay na mga kaganapan na magaganap sa huling mga araw. Bilang mga mananampalataya, dapat nating maunawaan ang kahalagahan ng mga palatandaang ito at maging handa para sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ano ba talaga ang kahulugan ng mga selyo na ito para sa atin ngayon? Ang mga ito ba ay naisakatuparan na o hinihintay pa natin ang kanilang katuparan? Maraming mga scholar at teologong nagtatatalo tungkol dito. Ang ilan ay naniniwala na ang mga selyo ay nagsimula ng mabuksan noong unang siglo at patuloy na nabubuksan hanggang ngayon. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga ito ay mga kaganapang magaganap sa hinaharap, sa panahon ng matinding kapighatian. Ngunit higit sa lahat ng pagtatalo at interpretasyon, ang mahalaga ay ang mensahe ng mga selyo. Ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan at sa hinaharap. Wala sa mga kaganapang ito ang magaganap ng walang kanyang pahintulot. At sa kabila ng lahat ng kahirapan at pagsubok, may pangako ng kaligtasan para sa mga mananampalataya. Habang ang mga salita ni Ezekiel ay umaling-awngaw sa mga pader ng Babylonia, ang mga Israelita ay nakaramdam ng kakaibang paghahalo ng takot at pag-asa. Ang dating pari na naging propeta ay hindi nagdalawang isip na ihayag ang mga katotohanan na nagpapaligalig sa kanilang mga puso. Sa ika-5 taon ng pagkatapon, nakatayo si Ezekiel sa harap ng kanyang kapwa mga bihag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng banal na kapangyarihan habang inihayag niya ang mga pangitain na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Nakita ko ang mga kalangitan na nabuksan, ang kanyang tinig ay malalim at makapangyarihan, at isang malakas na hangin ang dumating mula sa hilaga, isang malaking ulap na may kumikinang na apoy at napapalibutan ng liwanag. Sa gitna ng apoy ay may anyo ng 4 na buhay na nilalang. Ang pangitain ni Ezekiel ay hindi katulad ng anumang narinig ng mga Israelita noon. 4 na nilalang na may 4 na mukha at 4 na pakpak, mga gulong na puno ng mga mata, at isang trono ng safiro na may isang anyo na tulad ng tao ngunit nagniningning tulad ng apoy. Ito ay isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos na umalis sa templo sa Jerusalem. Isang malinaw na senyas na ang paghuhukom ay nalalapit na. Ang mga salita ni Ezekiel ay hindi madaling pakinggan. Habang ipinapahayag niya ang kanyang mga mensahe, kadalasan ay gumagawa siya ng mga kakaibang pagpapakita. Nahiga sa kanyang tagiliran ng 390 araw, kumain ng tinapay na niluto sa tae ng baka, at inukit ang Jerusalem sa isang blok ng clay at sinalakay ito.
Ang mga aksyon na ito ay hindi lamang para makakuha ng atensyon. Ang mga ito ay mga propetikong pagpapakita ng kung ano ang mangyayari sa Jerusalem. Anak ng tao, ang tinawag sa kanya ng Diyos, ipadala kita sa mga anak ng Israel, sa isang rebelding bansa na nagrebelde laban sa akin. Ang kanyang misyon ay mahirap. Ipahatid ang mensahe ng paghuhukom sa isang matigas ang ulo at matigas ang pusong mga tao. Sa isa sa kanyang mga pinakakilalang propesiya, nakita ni Ezekiel ang isang lambak na puno ng mga tuyong buto. Anak ng tao, mabubuhay ba ang mga butong ito? Tanong ng Diyos. Habang nagpropesiya si Ezekiel, ang mga buto ay nagsama-sama, nabalutan ng laman at nabuhay muli, isang makapangyarihang simbolo ng pagbabangong muli ng Israel mula sa kanilang pagkakatapon. Ngunit hindi lahat ng kanyang mga propesiya ay tungkol sa paghuhukom. Sa gitna ng kadiliman, may mga sinag ng pag-asa. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel, at lalagyan ko ng bagong espiritu sa inyo. Aalisin ko ang matigas na pusong bato sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ang mga propesiya ni Ezekiel ay naglalaman ng mga detalye ng hinaharap na templo, isang templo na mas maluwalhati kaysa sa nauna. Nakita niya ang tubig na dumadaloy mula sa templo na lumalim habang dumadaloy ito, na nagdadala ng buhay at paggaling saan man ito dumaan. Ang mga propesiya ni Ezekiel tungkol sa Gog at Magog ay nagbigay ng isang sulyap sa mga huling araw, isang malaking labanan, kung saan ang Diyos mismo ang magtatanggol sa Israel laban sa kanilang mga kaaway. Ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, ang Diyos ay hindi kailanman iiwan ang kanyang mga tao. Sa gitna ng pagkawasak at pagkatapon, ang mga salita ni Ezekiel ay nagdala ng pananagutan, paghuhukom at pag-asa. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang Israel ay nagkasala ng malubha at ang paghuhukom ay kinakailangan. Ngunit ang paghuhukom ay hindi ang huling salita ng Diyos. Sa kabila ng kadiliman, may pag-asa, isang pangako ng pagbabago, panunumbalik at pagbabagong buhay. Habang nagsasalita si Ezekiel sa mga bihag sa Babylonia, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng banal na kapangyarihan. Kaya't malalaman ninyo na ako ang Panginoon, ang paulit-ulit niyang pahayag, isang paalala na sa gitna ng pagkawasak, ang Diyos ay nananatiling soberano. Ang mga propesiya ni Ezekiel ay hindi lamang para sa kanyang panahon. Ang mga ito ay nananatiling buhay na patotoo sa katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon. Kahit na sa gitna ng pinakamadilim na mga panahon, ang Diyos ay hindi kailanman iiwan o pababayaan ang kanyang mga tao. Ang kanyang layunin ay palaging panunumbalik at pagtubos, isang bagong puso, isang bagong espiritu at isang bagong simula. Sa mga salita ni Ezekiel, nakikita natin ang isang Diyos na banal at matuwid, na hindi maaaring palampasin ang kasalanan, ngunit gayunpaman ay nagnanais na ipanumbalik ang kanyang mga tao sa kanyang sarili. Ito ang Diyos na nagsasabi, "Hindi ako nalulugod sa kamatayan ng masama, kundi sa pagtalikod ng masama mula sa kanyang daan at mabuhay." Sa gitna ng ating sariling mga panahon ng pagsubok at paghihirap, ang mga salita ni Ezekiel ay nananatiling isang mapagkakatiwalaang source ng pag-asa. Kahit na tayo ay nakaharap sa tila imposibleng mga sitwasyon, mga lambak ng tuyong buto sa ating buhay, ang Diyos ay kayang magbigay ng buhay kung saan walang buhay, pag-asa kung saan walang pag-asa, at kagalakan kung saan walang kagalakan. Ang mga propesiya ni Ezekiel ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Ang mga ito ay tungkol din sa kasalukuyan. Ang Diyos na nagsalita sa pamamagitan ni Ezekiel ay ang parehong Diyos na nagsasalita sa atin ngayon, nag-aalok ng parehong pangako ng panunumbalik at pagbabagong buhay. Ang tanong ay, tayo ba ay makikinig? Sa bawat pahina ng kasaysayan, nakasulat ang mga pangalan ng mga mapagsamantala at mapaniil na pinuno. Mula kay Nero hanggang kay Hitler, mula kay Stalin hanggang kay Pol Pot. Ang mundo ay nakaranas ng mga kamay ng mga tao na naging halimaw sa kanilang paghahari. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalupitan na nakita ng sangkatauhan,
Wala pa ring makakatulad sa darating na pinuno na tinawag ng banal na kasulatan bilang Antikristo. Isipin mo ang isang mundo na nagugulumihanan, isang mundo na naghahanap ng solusyon, naghahanap ng direksyon, naghahanap ng isang tagapagligtas. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang tatayo, matalino, kaakit-akit, at tila may sagot sa lahat ng problema ng mundo. Hindi katulad ng mga diktador na dumating bago siya, hindi siya darating na may bakal na kamao. Sa halip, darating siya bilang isang diplomatiko, isang negosyador, isang tagapagpayapa. Sinasabi ng Biblia sa Daniel 9 na bersikulo 27, pagkatapos ng 62 linggo, papatayin ang Mesiyas at wala siyang anuman. At ang bayan ng prinsipe na darating ay sisira sa lungsod at sa santuaryo. Sino ang prinsipe na ito na darating upang sirain? Ito ang Antikristo, ang huling kaaway ng Diyos at ng kanyang mga tao. Sa aklat ng Apokalipsis, nakita ni Juan ang isang halimaw na lumabas mula sa dagat, isang metapora para sa mga bansa at mga tao ng mundo. Ang halimaw na ito ay may 10 sungay at 7 ulo na kumakatawan sa kanyang malaking kapangyarihan sa politika at impluensya sa mundo. Sinasabi ng Apokalipsis 13 na ang buong mundo ay mamangha at susunod sa halimaw na ito. Ngunit paano magsisimula ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan? Malamang na sa gitna ng pandaigdigang kaguluhan, maaaring isang malaking ekonomikong pagbagsak, isang serye ng mga natural na sakuna, o kahit isang pandaigdigang digmaan. Sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan, ang mga tao ay handang sumuko sa kanilang mga kalayaan kapalit ng seguridad at kapayapaan. Maaaring makita natin ang mga palatandaan ng kanyang pagtaas ngayon. Ang teknolohiya ay nagbibigay daan para sa isang pandaigdigang sistema ng pagsubaybay at kontrol na hindi pa nakikita noon. Ang pagbabago ng klima, pandemya at mga tensyon sa geopolitika ay nagdudulot ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang mga institusyon tulad ng United Nations, World Economic Forum, at iba pang mga pandaigdigang organisasyon ay nagtatrabaho tungo sa isang bagong pandaigdigang kaayusan. Sinasabi ng Biblia na ang Antikristo ay gagawa ng isang tipan ng 7 taon sa Israel na nagpapanggap na magdadala ng kapayapaan sa gitnang silangan. Ito ang magiging simula ng 7 taong tribulation. Ang huling 7 taon bago ang pagbabalik ni Hesukristo. Ngunit sa kalagitnaan ng tipan, pagkatapos ng 3.5 taon, ipapakita niya ang kanyang tunay na kulay. Sinasabi sa atin ng Daniel 12 na kanyang itatayo ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng kapanglawan sa banal na lugar. Ang Antikristo ay puputulin ang mga sakripisyo sa templo ng Jerusalem at idedeklara ang kanyang sarili bilang Diyos. Ito ang magiging simula ng panahon na tinawag ni Jesus na Malaking Tribulation, ang pinakamadilim na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa ilalim ng pamumuno ng Antikristo, ang mundo ay makakaranas ng hindi maipaliwanag na paghihirap. Ang ekonomiya ng mundo ay mapapailalim sa kanyang kontrol sa pamamagitan ng isang sistema na kilala bilang marka ng halimaw. Sinasabi ng Apokalipsis 13, walang sino man ang maaaring bumili o magbenta maliban kung mayroon siyang marka na pangalan ng halimaw o ang bilang ng kanyang pangalan. Ang bilang ng halimaw ay 666. Ang sistemang ito ay hindi lamang ekonomiko kundi pati na rin espiritual. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa marka, ang mga tao ay hindi lamang sumusumpa ng katapatan sa Antikristo, kundi tuluyan ding tinatanggihan ang Diyos. Ito ay isang desisyon na may walang hanggang kahihinatnan. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang tumanggap ng marka ay mawawala ng pagkakataon para sa kaligtasan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga Kristiyano at Hudyo ay uusigin ng walang awa. Sinasabi ng Apokalipsis 17 na siya ay makikipagdigma sa mga santo at mananagumpay laban sa kanila. Milyon-milyong tao ang papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga sumunod kay Kristo sa panahong ito ay haharap sa isang mapagpasyang pagpili. Tanggapin ang marka at itanggi ang Diyos, o tanggihan ang marka
at harapin ang posibleng kamatayan. Ngunit hindi lamang ang mga tao ng Diyos ang magdurusa. Ang buong mundo ay daranas ng mga paghatol na ibubuhos ng Diyos, mga salot, digmaan, taggutom, at mga natural na sakuna na hindi pa nakikita noon. Ang ikatlong bahagi ng mundo ay mawawasak. Ang tubig ay magiging dugo. Ang init ng araw ay magiging nakasusunog. Ang mga insekto na tulad ng mga alakdan ay pahihirapan ang mga tao ng 5 buwan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na ito, karamihan sa sangkatauhan ay hindi pa rin magsisisi. Sa halip, susunod sila sa Antikristo at sasamba sa Kanya bilang Diyos. Ang kanilang mga puso ay magiging matigas at ang kanilang mga isip ay mabubulagan ng kasinungalingan. Sa panahong ito, ang Antikristo ay sasamahan ng isang taong tinawag na false prophet, ang kanyang kapartner sa paglilinlang sa mundo. Ang false prophet ay gagawa ng mga himala at mga palatandaan upang linlangin ang mga tao na sumamba sa Antikristo. Maaari pa siyang gumawa ng isang imahen ng Antikristo na tila buhay at nakakapagsalita. Ang pamumuno ng Antikristo ay magiging isang combination ng panlilinlang at brutal na puwersa. Sa isang banda, siya ay magiging isang mahusay na tagapagsalita na kayang linlangin ang mga tao sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Sa kabilang banda, siya ay magiging isang walang-awang diktador na papatayin ang sinumang tumanggi na sumunod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang pampulitika o militar, kundi pati na rin supernatural. Sinasabi ng Biblia na bibigyan siya ni Satanas ng kanyang kapangyarihan, trono, at dakilang awtoridad. Siya ay magkakaroon ng kakayahang gumawa ng mga himala at mga palatandaan upang linlangin ang mga tao. Isa sa mga pinakakakilakilabot na aspeto ng kanyang pamumuno ay ang kanyang kakayahang muling mabuhay mula sa mga patay, o kahit man lang magpanggap na ginagawa ito. Sinasabi ng Apokalipsis 13 na isa sa kanyang mga ulo ay tila napatay sa kamatayan, ngunit ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling. Ang buong mundo ay mamangha sa himalang ito at susunod sa kanya. Sa panahong ito, ang Antikristo ay magtatayo ng isang pandaigdigang relihiyon na nakasentro sa pagsamba sa kanya at kay Satanas. Lahat ng iba pang mga relihiyon ay ipagbabawal. Ang mga tumanggi na sumamba sa kanya ay papatayin. Ito ay magiging isang panahon ng walang kapantay na espiritual na kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan at awtoridad, ang Antikristo ay hindi magtatagumpay. Ang kanyang pamumuno ay limitado sa 7 taon lamang. Sa katapusan ng tribulation, si Hesukristo ay babalik sa lupa kasama ang mga hukbo ng langit. Ang Antikristo at ang false prophet ay huhulihin at itatapon ng buhay sa lawa ng apoy. Si Satanas ay ikukulong sa loob ng 1,000 taon at si Kristo ay maghahari sa lupa. Ang kwento ng Antikristo ay isang matinding paalala ng kapangyarihan ng kasamaan at ang pangangailangan para sa espiritual na pagbabantay. Sa isang mundo na patuloy na lumalayo sa Diyos, ang mga kondisyon para sa kanyang pagtaas ay unti-unting nabubuo. Ang mga palatandaan ng panahon ay nagsasabi sa atin na ang kanyang pagdating ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip natin, ngunit may pag-asa. Ang mga naniniwala kay Hesukristo bago ang tribulation ay aalisin sa pamamagitan ng rapture. Ang mga naniniwala sa panahon ng tribulation kahit haharap sa pag-uusig ay maliligtas at makakasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Ang pangwakas na tagumpay ay hindi kay Satanas o sa Antikristo kundi kay Hesukristo, ang tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa ating paglalakbay sa Biblia, narating na natin ang pinakamahalagang bahagi ng Aklat ng Pahayag, ang 7 selyo. Ang mga seryosong babala na ito ay nagsisilbing mapa sa mga huling sandali ng mundo at tayo ngayon ay titingin ng malalim sa mga palatandaang ito. Isipin mo ang isang sinaunang pergamino, mahigpit na nakatiklop at protektado ng 7 selyo. Bawat selyo na bubukas ay magpapakita ng isang bahagi ng plano ng Diyos para sa katapusan ng panahon. Hindi ito simpleng kathang-isip lamang. Ang Aklat ng Pahayag ay isang mahalagang babala
para sa sangkatauhan. At ang 7 selyo ay nagbibigay sa atin ng malalim na pangunawa sa kung ano ang darating. Ang unang selyo ay nagpapakita ng isang mangangabayo sa puting kabayo, may korona at pana. Marami ang naniniwala na ito ay kumakatawan sa Antikristo, na darating bilang isang mapanlinlang na pinuno ng kapayapaan. Hindi siya darating bilang isang halimaw na madaling makikilala, kundi bilang isang mapang-akit na solusyon sa mga problema ng mundo. Isipin mo ang isang pinuno na sinasamba ng mundo, na nangangako ng kapayapaan at seguridad sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga salita ay matamis sa pandinig, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay paglilinlang. Pagkatapos ng unang selyo, dumating ang pangalawang selyo, isang mangangabayo sa pulang kabayo na kumukuha ng kapayapaan mula sa mundo. Ang kulay pula ay simbolo ng dugo, at ang mangangabayong ito ay nagdadala ng digmaan at karahasan. Sa kasaysayan, nakita na natin ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo, ang walang katapusang siklo ng digmaan. Ngunit ang digmaang ito ay magkakaroon ng ibang anyo, hindi lamang pagitan ng mga bansa, kundi pagitan ng mga kapitbahay, mga pamilya, at maging sa loob ng sarili nating mga komunidad. Ang ikatlong selyo ay nagpapakita ng isang mangangabayo sa itim na kabayo, may hawak na timbangan. Ito ay kumakatawan sa taggutom at kakulangan ng pagkain. Isang takal ng trigo sa isang denaryo at 3 takal ng sebada sa isang denaryo. At huwag mong sirain ang langis at alak. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng isang mundo kung saan ang mga pangunahing pangangailangan ay magiging napakamahal, habang ang mga luho ay patuloy na makukuha para sa mayayaman. Makikita natin ang isang mundo na hinati sa pagitan ng mga nagugutom at mga nabubusog. Sa pagbubukas ng ika-4 na selyo, lumitaw ang isang mangangabayo sa maputlang kabayo. Ang pangalan niya ay Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng mundo upang pumatay sa pamamagitan ng espada, taggutom, salot, at mga mabangis na hayop. Ito ay isang nakakikilabot na larawan ng malawakang pagkawasak, hindi lamang digmaan o taggutom, kundi isang kombinasyon ng mga kalamidad na magdadala ng kamatayan sa hindi mailarawan na antas. Ang ika-5 selyo ay nagbubunyag ng mga kaluluwa sa ilalim ng altar, silang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa kanilang patotoo. Sila ay humihiling ng katarungan at paghihiganti. Ito ay naglalarawan ng isang panahon ng matinding pag-uusig laban sa mga mananampalataya. Sa kasaysayan, nakita na natin ang maraming halimbawa ng pag-uusig sa mga Kristiyano, ngunit ang hinaharap na pag-uusig ay lalampas sa anumang nakita natin noon. Ang mga mananampalataya ay haharapin ang pagpili, itanggi ang kanilang pananampalataya o harapin ang kamatayan. Ang ika-6 na selyo ay nagdadala ng malaking lindol kung saan ang araw ay naging maitim na parang sako, ang buwan ay naging parang dugo, at ang mga bituin ay nahuhulog mula sa langit. Ito ay isang panahon ng malawakang pagbabago sa kalikasan mismo. Ang mga bundok at mga pulo ay inilipat mula sa kanilang mga lugar. Isipin mo ang takot ng mga tao kapag nakita nilang nawawasak ang mismong mundo sa kanilang paligid. Ang mga mayayaman at makapangyarihan, mga hari at mga general ay magtatago sa mga kuweba at sa mga bato ng mga bundok, humihingi sa mga bundok na bumagsak sa kanila upang itago sila mula sa puot ng kordero. Walang sinuman, maging ang pinakamayaman o pinakamalakas na tao, ang makakatakas sa paghatol na ito. Ang ika-7 selyo, kapag binuksan, ay nagdadala ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo, ang huling pagkakataon bago ang pagbuhos ng 7 trumpeta ng paghatol. Ito ay isang sandali ng paghihintay, isang huling pagkakataon para sa sangkatauhan na magsisi bago ang huling paghatol. Ang mga senyales na ito ay hindi dapat tingnan bilang mga simpleng metapora o simbolismo lamang. Sila ay mga totoong babala ng mga tunay na pangyayari na darating. Ang ating mundo ay nagpapakita na ng mga unang palatandaan ng mga senyales na ito.
Ang mga digmaan at mga balita ng digmaan ay dumarami. Ang mga epidemya at mga sakit ay kumakalat sa buong mundo. Ang mga kalamidad sa kalikasan ay nagiging mas madalas at mas malala. Ngunit ang mensahe ng 7 selyo ay hindi lamang tungkol sa takot at paghatol. Ito rin ay tungkol sa pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang Diyos ay patuloy na nag-aalok ng kaligtasan sa mga tatanggap nito. Ang mga senyales na ito ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. Kaya ano ang dapat nating gawin sa harap ng mga senyales na ito? Una, dapat nating tanggapin ang katotohanan ng mga ito. Ang pagtanggi sa posibilidad ng mga pangyayaring ito ay hindi magbabago sa katotohanan na darating ang mga ito. Pangalawa, dapat tayong maghanda hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi lalo na sa espiritual. Ang tunay na paghahanda ay ang pagtitiyak na tayo ay nasa tamang relasyon sa Diyos. Ang 7 selyo ay nagsisilbing paalala na ang ating mundo ay hindi magtatagal magpakailanman sa kasalukuyang estado nito. May katapusan, at ang katapusang iyon ay maaaring mas malapit kaysa sa ating inaakala. Habang sinusuri natin ang mga palatandaan sa ating paligid, hindi natin maaaring ipagkaila ang pagkakatulad sa mga senyales na inilarawan sa Aklat ng Pahayag. Sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, titingnan natin ang 7 trumpeta na sumunod sa pagbubukas ng ika-7 selyo. Ang mga trumpetang ito ay magdadala ng mas matinding paghatol sa mundo at mahalaga para sa atin na maunawaan ang kanilang kahulugan at implikasyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang kaalamang ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng nangangailangan ng pag-unawa sa mga panahong ito.